God is bound by His Word. Alam niyo po yung natuklasan ko rito, ang isa sa pinakamagandang grace ng Lord sa buhay natin ay yung kanyang salita hindi nagbabago. Ano pong sabi ron sa may Romans chapter 11 verse 29? For the gifts and calling of God are without repentance. Or for the gifts and the calling of God are irrevocable. For the gifts and the calling of God is never ending. So nung sinabi ng Lord yun, nung kayo po ay naglilingkod, bilang youth leader, youth moderator, o nag-aapoy kayo, nagko-commit kayo, o sa usher kayo, o saan mang ministry kayo, inilagay ng Lord, nakikita man o hindi. Nung sinabi ng Lord itong gantong salita, at ito ay kanyang inakda, alam niya naman na magkukulang kayo eh. Alam niya na magkakamali kayo. Alam niya na mag-i-struggle kayo. Alam niya na hindi ganun kadali na mabibitawan niyo agad yung gusto niyo. But if you get my point, sa kabila ng lahat ng ito, ay sinabi niya pa rin na kahit anong mangyari sa inyo, kahit anong gawin mo, ay hindi ko aalisin yung pagkakatawag mo. Gusto kong isipin siya ng gusto. Kahit gaano kasama yung ugali mo, kahit gaano kapangit yung pagkatao mo, kahit gaano kadami yung kasalanan mo, kahit gaano kalaki yung pagkukulang mo, alam ng Lord, nakita niya lahat, pero sinasabi niya, hindi ko aalisin yung pagkakatawag niyo. Hindi ko aalisin yung pagkakahirang nyo. Alam ko, nakikita ko yung hinaharap, sabi ng Diyos, magkakasala ka. Gagawa ka ng kahalayan, gagawa ka ng kalaswaan, gagawa ka ng karumal-dumal na kasalanan. Sasaktan mo ko. Pahihirapan mo ko. Papaiyakin mo ko. Tasaktan mo yung puso ko. Pero kahit ganun man yung mangyari, hindi ko aalisin yung pagkakatawag mo. Hanggang sa huling hininga mo, kahit itakwil mo ko, hindi ko aalisin yung pagkakatawag mo. Kahit magbingi-bingihan ka, kahit magbulag-bulagan ka, kahit ikaw na yung pinakamanhid na tao at mayroong pusong bato, kahit na narinig mo yung boses ko at ayaw mo akong pakinggan, kahit na gustong-gusto mo pa rin gawin yung pakiramdam mo at yung nais mo, kahit nahihirap at nakasaktan ako, makinig ka sa akin, hindi ko aalisin yung pagkakatawag mo. Hindi ba grabe yung pagtitiis? Hindi ba grabe yung kahabagan? Hindi ba grabe yung pagmamahal? Dahil alam ng Lord na kapag kayo ay huminto, hindi kayo makakarating dun sa dapat yung puntahan. Alam ng Lord na pagka siya ay nag-give up sa inyo, hindi kayo makakaalis. Magkakasala kayo, mababaong kayo sa kasalanan, at hindi lang yan. Maaaring kayo ay pumunta sa impyerno. Kaya yung pagtiis na ginawa ng Diyos, nung siya ay nabubuhay, 2,000 taon na yung nakakalipas. Ay yung pagtiis na yun ay hanggang ngayon, bit-bit niya pa rin. Kaya may hiya ka na lang eh. Sasabihin mo na lang, Lord, anong meron ako? Alam niyo ba na ayan yung ginagamit ni Satan? Yung unworthiness niyo? Lord, worthy pa ba akong maglingkod? Lord, worthy pa ba akong humawak ng instrumento, humawak ng mikropono? Lord, worthy pa ba akong mag-pray? Lord, dapat pa ba akong sumunod at paglingkod sa iyo? Siyempre, si Satan, sasalita yan, nasabihin niya, siyempre hindi na. Balik ka na sa dati mong buhay. Uminom ka ulit. Magbisyo ka ulit. Hayaan mong matunaw ulit yung utak mo sa kaka-reels mo araw-araw. Hanggang magasgas yung daliri mo sa kaka-swipe mo. Balikan mo yung dati mong buhay, okay na yan. Mas masarap gawin yun kaysa harapin ulit kasi hindi ka na worthy eh. Hindi ka na dapat na maglingkod eh. Actually, hindi na naman po yan nangyayari sa mga taong nasa labas. Especially sa mga full-time sa loob. Madalas nangyayari yan.
Especially yung mga tao nag-aapoy sa Diyos at ginagamit ng Lord mightily, yan lagi yung binabattle nyo. Pakiramdam yan eh. At ayan yung gusto ni Satan na mangyari sa inyo. And I want you to understand this truth. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pagkakatawag ng Diyos ay hindi nagbabago. For 21 times, sinasabi niya sa inyo, more than that, I think, come, follow me. When it comes to the will of God, He never asks permission. He calls you. He orders you. So yung salitang follow me ay hindi lamang po sinasabi ng Diyos sa inyo, kundi it comes with the full authority and also with the full benefits and accountability of Him. Siya lang po ang pwedeng magsabi nun, sumunod kayo sa akin. Kahit ako, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo eh. Pero po ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, sa isang simpleng salita, ay makikita niyo kung ano yung pagkatao niya. Sumunod kayo sa akin. Itakwil niyo ang inyong sarili. Buhatin niyo ang cross. Now, ang cross po ay hindi bubuhatin ng Diyos para sa inyo. Kayo yung babuhat niya. Mabigat yan. Malakihan. At ibig sabihin, pagka may bibit kang cross, ibig sabihin, kinakailangang marunong kang magpapako. Deny, pick up your cross, and then follow me.